Ang Ilha da Queimada Grande, na kilala rin bilang Snake Island, ay isang maliit na isla sa Brazil na matatagpuan mga 33 hanggang 35 kilometro mula sa baybayin ng São Paulo. Kilala ito dahil sa napakadaming bilang ng mga makamandag na ahas na Golden Lancehead Viper o Bothrops insularis, isang uri ng ahas na matatagpuan lamang dito sa buong mundo. Ang isla ay konektado sa mainland, ngunit naihiwalay mga 11,000 taon na ang nakalipas dahil sa pagtaas ng lebel ng dagat matapos ang huling yelo na panahon. Ang pag-iisang ito ang nagdulot ng ebolusyon ng Golden Lancehead Viper, na nag-adapt upang manghuli ng mga migratoryong ibon bilang pangunahing pagkain. Kilala ang isla sa kanyang nakakatakot na reputasyon. May mga kwento ng mga mangingisdang namatay dahil sa kagat ng ahas pati na rin ng mga tagapag-alaga ng parola. May mga alamat na nagsasabing ang mga pirata ang nagdala ng mga ahas upang bantayan ang kanilang nakatagong kayamanan, ngunit pinalalabas ng siyentipikong ebidensya na ang populasyon ng ahas ay bunga ng natural na pag-iisa at ebolusyon. Ang pangalang Queimada Grande ay nangangahulugang malaking nasunog na isla. Sinasabing nagmula ito sa mga pagtatangkang pagsunog ng mga bisita o ng Brazilian Navy sa mga halaman upang mabawasan ang populasyon ng mga ahas at gawing mas ligtas ang pag-akses sa isla. Dahil sa napakataas na dami ng mga makamandag na ahas, tinatayang nasa 4,000, at sa mahirap na kalagayan ng isla, kakulangan sa malinis na tubig, matatarik at batuhang baybayin, mahigpit na ipinagbabawal ang pampublikong pagpasok. Tanging ang Brazilian Navy at mga otorisadong mananaliksik na may espesyal na permiso lamang ang pinapayagang bumisita. Mula pa noong 1985, idineklara ang isla bilang isang Federal Conservation Unit upang maprotektahan ang natatanging ekosistema nito at ang critically endangered na species na Golden Lancehead. Bukod sa Golden Lancehead, may ilang iba pang endemic species sa isla tulad ng mga snouted tree frog at ilang mga butiki. Ang laso ng Golden Lancehead ay partikular na malakas at mabilis ang epekto, na evolusyonaryong nabuo upang mabilis na mapahina ang mga ibon bago sila makatakas. Unang naitala ang isla ng mga Portuges na manlalakbay noong 1532. Naitayo ang isang parola noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ngunit naging automated ito noong 1920 matapos mamatay ang ilang mga tagapag-alaga dahil sa kagat ng ahas. Ang dahilan kung bakit napakaraming ahas sa Snake Island na tinatayang nasa pagitan ng 2,000 hanggang 4,000 na Golden Lancehead Vipers ay pangunahing dahil sa kasaysayan ng heolohiya nito at ekolohikal na pag-iisa. Mga 11,000 taon na ang nakalilipas, ang pagtaas ng lebel ng dagat matapos ang huling yelo na panahon ang naghiwalay sa isla mula sa mainland Brazil, na nagtrap sa isang maliit na populasyon ng lancehead snakes na nag-evolve upang maging natatangi at napakamandag na Golden Lancehead species na matatagpuan lamang doon. Kakulangan ng natural na mga mandaragit. Dahil walang mga mandaragit sa lupa sa isla, kakaunti ang banta sa populasyon ng ahas, kaya ito ay lumaki ng walang kontrol, pag-angkop sa pagkain. Dahil kulang ang karaniwang pagkain sa lupa sa isla, nag-adapt ang mga ahas sa panghuhuli ng mga migratoryong ibon na tumitigil sa isla, at nag-evolve ng malakas na lason upang mabilis na mapahina ang mga mabilis na lumilipad na biktima. Limitadong kompetisyon na mamayani ang Golden Lancehead sa ekosistema na may maliit na populasyon lamang ng mga hindi makamandag na ahas. Maliit na sukat ng isla at tirahan. Ang 43 ektaryang rainforest ng isla ay nagbibigay ng siksik na tirahan na nagreresulta sa napakataas na densidad ng ahas. Minsan ay tinatayang isang ahas kada 1 metro kwadrado sa ilang bahagi ng isla. Ang Snake Island ay malawak na itinuturing na pinakadelikadong lugar sa mundo dahil sa napakataas nitong densidad ng mga makamandag na ahas at sa lakas ng kanilang lason. Ang isla, na may sukat na humigit kumulang 106 ektarya, ay tahanan ng tinatayang 2,000 hanggang 4,000 na Golden Lancehead Vipers, isang uri ng ahas na matatagpuan lamang dito. Sa ilang bahagi ng isla, umaabot ang densidad ng ahas sa isang ahas kada 1 metro kwadrado, kaya halos hindi maiiwasan ang pagkikita sa mga ito. Ang laso ng Golden Lancehead ay hanggang 5 beses na mas malakas kaysa sa mga kamag-anak nito sa mainland, na kayang pumatay ng tao sa loob ng wala pang 1 oras kung walang agarang lunas. Napakadelikado ng isla kaya mahigpit na ipinagbabawal ng mga otoridad sa Brazil ang pampublikong pagpasok dito. Tanging ang Navy at mga otorisadong mananaliksik lamang na may dalang anti-venom at medikal na suporta ang pinapayagang bumisita.
Ang kalupaan ng isla, mga matatarik na bangin at siksik na populasyon ng mga ahas, ay ginagawang napakadelikado at hindi angkop para sa tao. Habang may ibang mga lugar na mapanganib dahil sa mga hayop o likas na panganib, ang kombinasyon ng siksik na populasyon ng makamandag na ahas, malakas na lason, at mahigpit na kontrol sa pagpasok ang dahilan kung bakit itinuturing ang Snake Island bilang pinakadelikadong lugar sa mundo para sa mga tao. Ang mga Golden Lancehead Vipers ay may lason na kabilang sa pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Tinatayang hanggang 5 beses na mas nakakalason ang kanilang lason kumpara sa pinakamalapit nilang kamag-anak sa mainland, ang Bothrops jararaca. Mabilis ang epekto ng lason, agad nitong pinapahina ang biktima na paunahing mga migratoryong ibon bago pa sila makalipad palayo. Mahalaga ang bilis na ito dahil ang mga ahas ay nangangaso ng mga ibon na paana-panahong bumibisita sa isla. Malubhang epekto sa katawan, sa tao, ang kagat ng ahas ay maaaring magdulot ng matinding pananakit sa lugar ng kagat, pamamaga, pagkamatay ng mga tisyo, pagdurugo sa loob ng katawan, pagkabigo ng bato, pagdurugo sa utak, at posibleng kamatayan sa loob ng ilang oras kung hindi agad malulunasan, pagkasira ng mga tisyo. Ang lason ay naglalaman ng mga enzyme na sumisira sa mga kalamnan, mga ugat ng dugo, at iba pang mga tisyo na minsang inilalarawan bilang pagkatunaw ng laman. Bagamat ito ay maaaring pinalalaki lamang, interes medikal, sa kabila ng panganib nito, pinag-aralan ng mga mananaliksik ang lason para sa posibleng gamit sa medisina, tulad ng mga paggamot para sa sakit sa puso at pamumuo ng dugo. Malakas na lason na inangkop para sa pagkain, hindi tulad ng kanilang mga kamag-anak sa mainland na karamihang nangangaso ng mga daga. Ang mga Golden Lancehead ay nag-adapt upang manghuli ng mga migratoryong ibon na pansamantalang tumitigil sa isla. Upang mabilis na mapahina ang mga mabilis na ibon bago sila makatakas, naging hanggang 5 beses na mas malakas ang kanilang lason kumpara sa mga mainland lancehead. Ang lasong ito ay mataas ang hemotoxicity, kakulangan ng pakikipag-ugnayan sa tao, walang naninirahan sa isla, at mahigpit na kinokontrol ng Brazilian Navy ang pagpasok dito, kaya kakaunti ang kontak ng mga ahas sa tao, na nagpapanatili sa kanilang ligaw at hindi mahulaan na kalikasan. Natatanging ekolohikal na posisyon, ang Golden Lancehead ang nangingibabaw na mandaragit sa isla, na may napakakaunting ibang species na naroroon. Ang lakas ng kanilang lason at estratehiya sa panghuhuli ay espesyal na inangkop para sa isolated na ekosistemang ito kung saan pangunahing pagkain nila ang mga ibon, kaya natatangi at mapanganib sila kumpara sa ibang mga ahas. Pangangalaga at halaga sa itim na pamilihan, mahalaga ang kanilang lason para sa pananaliksik sa gamot na nagdulot ng mga iligal na pagtatangkang manghuli sa kabila ng matinding panganib na nagpapakita ng kanilang kasikatan at panganib. Ang mga Golden Lancehead na ahas sa Snake Island ay nag-evolve ng lason na mas malakas kumpara sa kanilang mga kamag-anak sa mainland dahil sa natatanging kalagayan ng kanilang ekolohiya at espesyalisasyon sa pagkain, pag-iisa at kawalan ng mga mamal na biktima. Matapos maihiwalay ang isla mula sa mainland mga 11,000 taon na ang nakalilipas, nawala sa Golden Lancehead ang access sa karaniwang mga mamal na biktima sa kontinente. Sa halip, ang kanilang pagkain ay pangunahing mga migratoryong ibon at ilang mga katutubong ectotherm at arthropod na nangangailangan ng ibang komposisyon ng lason para sa epektibong panghuhuli, pangangailangan ng mabilis na epekto ng lason. Hindi tulad ng mga mainland lancehead na maaaring kumagat at sundan ang mabagal na mga mamal hanggang sa mamatay. Kailangang mabilis na mapahina ng Golden Lancehead ang mga ibon bago sila makatakas sa pamamagitan ng paglipad. Ang selektibong presyon na ito ang nagdulot ng lason na hanggang 5 beses na mas malakas at mas mabilis ang epekto, na nagdudulot ng mabilis na paralisis, pagdurugo sa loob ng katawan, at pagkasira ng mga tissue upang halos agad na mapahina ang biktima. Komposisyon ng lason na inangkop sa biktima. Ang kanilang lason ay partikular na epektibo laban sa mga ibon at reptilya, kaya mas espesyalisado at malakas ito para sa mga ganitong uri ng biktima kumpara sa mga mamal. Lalong tumitindi ang bisa ng lason habang tumatanda ang ahas, ang pag-iisa ng isla, kawalan ng mga mandaragit, at limitadong pagpipilian ng pagkain ang lumikha ng kapaligiran kung saan tanging ang pinakamabilis at pinakadelikadong mga ahas lamang ang nakaligtas at nakapagparami na nagtulak sa ebolusyon ng napakalakas na lason. Bihirang makagat ang tao sa Snake Island sa kabila ng mataas na populasyon ng ahas dahil sa mga sumusunod, limitadong presensya ng tao, walang naninirahan sa isla at mahigpit ang kontrol sa pagpasok na ipinatutupad ng pamahalaan ng Brazil. Tanging mga otorisadong siyentipiko at tauhan ng Navy ang bumibisita, kaya napakababa ng pagkakataon ng pagkikita ng tao at ahas, ugali ng ahas.
Karaniwang hindi agresibo ang mga Golden Lancehead Viper sa tao maliban kung sila ay naistorbo o na-provoke. Iniiwasan nila ang malalaking hayop at kumakagat lamang kapag nanganganib o aksidenteng natuligsa. Focus ng mga ahas sa kanilang biktima, pangunahing nangangaso ang mga ahas ng mga migratoryong ibon at naka-adapt sa pag-atake sa biktima sa pamamagitan ng panlilinlang kaysa aktibong pagsalakay sa malalaking hayop tulad ng tao. Hindi nila hinahanap ang tao bilang pagkain, mahirap na teritoryo at limitadong aktibidad ng tao, ang matatarik na bangin, siksik na kabubatan, at kakulangan sa malinis na tubig sa isla ay ginagawang hindi kaaya-aya para sa tao. Kaya bihira ang mga tao na maglakbay ng sapat na malayo upang maistorbo ang mga ahas. Bihira at karamihan ay kwento lamang ang mga insidente ng tao. May ilang malulungkot na kwento, tulad ng mga mangingisdang nakagat ng aksidenteng mapunta sa isla o ang pamilya ng tagapag-alaga ng parola noong unang bahagi ng 1900s, ngunit napakabihira ng mga naitalang pag-atake sa tao.